Ito na po ang pasabog natin. Senador Tito Soto, Senate President, mukhang napakayabang po. Kahambugan. Super, alam niyo mga kababayan yung tiwala sa sarili niya na tila mas magaling siya sa Korte Suprema. Ngayon po, itong si Tito Soto, hindi raw siya magpapatalo. Hindi daw siya magpapadaig sa Korte Suprema dahil mas makapangyarihan daw itong si Tito Soto. Aba, ang galing naman ni Tito Soto, mga kababayan. Talagang binabastos ang Korte Suprema. Itbulaga, mga kababayan. Kaya ang mga senador ngayon nabibwisit dito. Para talagang, sisibakin na yata itong si Tito Soto. Pakinggan po natin mga kababayan, bakit si Tito Soto, kinakalaban talagang Korte Suprema. Tila siya po yung Supreme, the Super Supreme. Itong si Iskul Bukol na Senate President. Mga kababayan, ito po, pakinggan po natin si General Macañas po dito. Bakit nagmamatigas itong si Tito Soto kahit na nasuplak na ng Korte Suprema dahil nga po hindi niya gusto ang naging Supreme Court ruling dito sa pagbasura kay Inday Sara impeachment. Panoorin po natin gaano kabobo ang senador na ito. Yan po ang sabi ng mga kababayan natin na nabibwisit dito sa Itbulagaan na ito, mga kababayan. Panoorin po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Masang Pilipino. Sabi dito, SP Soto, hindi umano magpapadaig sa Korte Suprema dahil makapangyarihan din sila. Lagang palaban, ano? Bakit? Iginit ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi umano magpapadaig ang mga mambabatas sa Supreme Court kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay BP Sara. Ayon kay Soto, may kapantay na kapangyarihan ang lehislatura sa ilalim ng konstitusyon, particular sa usapin ng impeachment at pag-amyenda ng saligang batas. Dito tayo mag-focus mamaya dahil parang may naaamoy tayo na ibang agenda. Ayan mga kababayan, ito kasing si Tito Soto, talagang gusto niya pong masibak itong si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Ito po, para maliwanagan po tayo, ito ang dahilan bakit gusto ni Tito Soto na ma-impeach. Ano ba ang pangarap ni Senate President Tito Soto? Bulagaan. Ito po mga kababayan, panoorin po natin ha. Ito po. Naku po mga kababayan. Ang lupit to, mga kababayan. The Soto versus Supreme Court. Ito po mga kababayan. Mamaya sasabihin ko sa inyo, bakit itong si Tito Soto ganun na lang kagalit sa Korte Suprema. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po ito. Ito pong dahilan mga kababayan ha. Naku, magugulat kayo dito sa Soto na ito. Talagang parang nasasaniban na po ito mga kababayan. Mukhang nasasaniban po itong si Tito Soto. Nasaan na ba yun? Ito po mga kababayan, panoorin nyo po ha. I-check lang po natin ito. Ito po, si Tito Soto. Panoorin nyo po ha. Naku, magugulat po kayo dito sa taong ito. Ito pala ang gusto niya. Ito po, mga kababayan. Panoorin nyo po ha. Ito po. Ito po si Tito Soto. Tingnan nyo po mga kababayan ha. Ito po. Merong pong upload ng Supreme Court dito. Ito po. Ayan o.
mga kababayan. Ano bang sinasabi dito? Tito Soto versus Supreme Court. Iginiit ni Tito Soto na unconstitutional ang naging hakbang ng Supreme Court and bank sa pagpapatibay nito sa desisyon ng impeachment laban kay BP Sara. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. O, sinasabi na eh. So, itong si Tito Soto, mga kababayan, ang sinasabi niya overreach po. So, ito ang tunay na dahilan bakit gusto ni Tito Soto na mawala si Inday Sara. Ito po, mga kababayan, ito ang gusto niya. Naku po, magugulat kayo dito. Mga kababayan ko. Magugulat po kayo dito. Masang Pilipino. Masang Pilipino. Naku, magugulat kayo. Bakit gusto niyang mawala si Inday Sara? Ito po, mga kababayan. Ito po. Ito ang dahilan. Naku po, super kapal ng muka. Kung ma-impeach si BP Sara, ikaw ay maaaring sabi? Kung ma-impeach si BP Sara, ikaw ay maaaring, inuulit ko, maaaring maging BP, at kung ma-impeach naman si BBM tapos ikaw ang BP, matik presidente kamula apari hanggang hulo. His Excellency Vicente Soto, President Republic of the Philippines. Wow! Ang tindi nito, ang kapal ng muka. Mga kababayan, ito pala ang kanyang agenda. Mga kababayan, gusto niyang maging Vice President. Pag na-impeach si BBM, gusto niyang maging Pangulo. Ang kapal ng muka. Mga kababayan, pag ito naging Presidente ng Pilipinas, magiging itbulagaan po. Wala itong pakikinggan kahit anong batas. Ngayon pa lang na senador, mga kababayan, ay sobrang kinakain na po ng kayabangan. Itong sinasabi ng mga tao, sobrang yabang mo, Tito Soto. Ikaw lang ang kauna-unahang senador na lumaban sa Korte Suprema na hindi naman abogado, wala namang alam sa batas. O ito sinasabi ng komento dito. Ito po, mga kababayan. Masang Pilipino. Nako, parang nangiinsulto po ito, mga kababayan. His Excellency Vicente Soto, President Republic of the Philippines, binabanatan ng broadcaster na si Henry Uri, si Senate President Vicente Soto III, matapos niyang sarkastikong tukuyin ang mambabatas bilang posibleng maging Pangulo ng bansa. Sa kanyang pahayag, inilatag ni Uri ang senaryong ma-impeach ang Vice Presidente at ang Pangulo na anya'y maaaring magresulta sa pag-angat ni Soto hanggang sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ang pagtukoy niya kay Soto bilang President of the Philippines ay tinuturing na panunukso. Mga kababayan, isipin niyo naman kasi itong Soto na ito, sa sobrang kapal ng muka, hindi po niya ginagalang ang Korte Suprema. Ano naman ang sinasabi ng mga taong bayan? Ito po, mga kababayan ko. Ambisyoso ka naman masyado, Tito Soto. Ni hindi ka nga nakakaintindi ng batas. Kaya pala galit na galit ka sa Korte Suprema. Meron ka pang pangarap na maging Vice Presidente at maging Pangulo ng bansa. Nako po, pag ito naging Pangulo, wala na, impossible dream na lahat. Ambisyoso, sabi ni Jun M. Degamo. Those who are commenting, please read the provision of the Constitution on succession. Mr. Uri is a journalist. He should do his research. If there's vacancy for both President and VP positions, the SP or his incapacity, the House Speaker becomes acting President. A special election must be held within 60 days from the date of vacancies for both President and VP. In your dreams, Soto, bulakbul ka. Nananaginip ng gising si Paloma Este Soto. Apaka-ambisyoso naman nito, sabi ni Queen A. A solid dapper gods. Ako'y sobrang nahihiya para kay Tito Sen. Balik showtime na lang ako, bye. Pangarap ng gising sana all. Ayan, tsaka na Tito Soto, hahaha. Naging bato pa. 1,000, isang tuwa, isang kupal na bobo na school bukol. Grabe mga komento. Kaya nang gagalaiti ang tuta
Kaya pala galit na galit sa Korte Suprema. Kaya pala sunog ang plano. Pwede maulaw call. Okay na rin si Soto kaysa mga korap na leader. Naku po, mga tangalista ito. May sayad ng nanganga. Mangarap naging impossible dream. Naku po, mga kababayan ko. Ito ang sinasabi natin na itong si Tito Soto may pangarap maging Pangulo, maging Vice President kung sakali si Sara ay ma-impeach. Kaya pala galit na galit ito sa Korte Suprema. Naku po. Amending the Constitution. Okay. Aniya, hindi lamang ang hudikatura ang may papel sa paghubog at pagpapatupad ng konstitusyon. Aloko na. O, kita nyo mga kababayan, pati itong si General Macañas na bibisit na rin dito sa mayabang na Bulagaan na ito. Isipin nyo, mas makapangyarihan daw itong si Senador Soto, ang Senado or ang Kongreso. Huwag daw papakialaman ng Korte Suprema ang batas. Mali daw ang ginawang pag-enbank dito sa impeachment ni Sara. Nako, nananaginip itong Bulagaan na ito. Galit na galit ang mga tao dito. Ang pahayag ng Senate President ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa separation of powers at sa hangganan ng kapangyarihan ng Korte Suprema at Kongreso sa mga usaping konstitusyonal. Okay. Napakasimple man lang ito eh. Impeachment ang pinag-uusapan eh. Yung decision ng Supreme Court is nag-focus siya sa technicalities. Hindi nila nasunod ang due process. Kaya sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Kasi ang taga-interpret, kung nasunod ba o hindi ang konstitusyon, there is only one interpreter. Korte Suprema. O, kita nyo mga kababayan, akala kasi ni Soto, siya daw yung mas magaling. Bakit daw nangingialam ang Korte Suprema? Kung ganun din lang, palitan na natin ang saligang batas, ang konstitusyon. Pwede palang baguhin ng ng Korte Suprema ito eh. Tignan nyo kung gaano kakupal ang senador na ito. Sabi ng mga tao, impossible dream, Tito Soto. Ikaw ang mag-i-interpret ng batas. Di ba mga kababayan, gusto niyang i-interpret yung batas, hindi naman siya abogado. Nagpapa-advise lang po ito sa mga legal luminary. Nakakilala niya, na binabayaran niya, na pinapasahuran niya. Hoy Tito Soto, mag-aral ka muna ng abogado bago ka magdaldal. Yang ginagawa mo na pangarap mong maging Vice President kung sakali si Sara ay ma-impeach at mapatalsik sa pwesto dahil sa sinusulong yung impeachment, impossible dream yan. Yan ang impossible dream dahil labag sa saligang batas. Kaya pala galit na galit ka sa Korte Suprema eh. Kaya pala nagmamagaling ka eh. Kaya pala binabanatan mo sila eh. Dahil feeling mo, feelingero ka. Mag-aral-aral ka muna, sabi ng mga tao. Sabi ng mga profesor, tignan nyo yung post. Yung post ng Masang Pilipino, sarcasm. Dream pala nito maging Vice President at maging Pangulo. Mula apari hanggang hulo, ang bobo. Impossible dream, Tito Soto. School bukol ang alam mo. Ang kapal ng mukha mo, sabi ng mga tao. Totoo naman, di ba? Sabi ng mga tao. Ito po sabi ng mga tao, mga kababayan. Panoorin nyo po ito. Bakit ang ibang lawyer, senator ay nagpapa-under sa isang taong walang alam sa batas? Dapat ibalik si Senator Cayetano sa pagka-Senate President. Mga senador, kumilos na kayo. Tanggalin ninyo si Juan Bull na sisirang imahe ng Senate. Kung hindi magpapadig si Bobo Soto, sana makulong siya. Halaka. Gusto niya kasi maging president na udlot, excited pa naman. Alin ba ang mas marunong sa batas? Yun bang nag-aral ng abogasya
or yung showbiz ka lang na naging senador, mag-aral ka muna, Soto, sa pagiging abogasya. Soto, wag kang bobo. Hanggang bukas na lang yan. Nako po mga kababayan, kinokodita na po ito ng senado, ng mga senado. Senate President pa lang siya. Kung ano-ano na ang naiisip. Kung ano-ano na ang ginagawa, sabi ni Fatima. Maging presidente yan, nako po, walwal na ang bayan. Maging hetot-hetot ng batas nito. Hindi sumusunod ito sa Korte Suprema. E paano ka magiging presidente? Senador ka pa lang, sobrang yabang mo na. School bukol, sabi ng mga tao. May kasabihan, one ball knowledge is very dangerous. Mga kababayan, tuloy na lang nilang palitan ang taong yan. Senator, President kasi delikado ang paninindigan niya. Itong si Tito Soto may hidden agenda, gusto maging presidente. Dapat yung Senate President ay isang abogado na may alam sa batas at sa konstitusyon ng Pilipinas. Nakakahiya yung bansa natin. Nako po, yari pa lang itong si Tito Soto, super galing na. Mas magaling pa sa Korte Suprema, hindi daw magpapatalo. Oh. Senate President Soto, hindi daw magpapadaig sa Korte Suprema dahil makapangyarihan din sila, halaka. Anong klaseng senador ito? Senador pa lang pero nagmamatigas na. Ang galing mo naman, Tito Soto. Bulakbul ka lang din pala. One Bull University, anong alam mo sa batas? Bakit mo kinakalaban at binabastos ang Korte Suprema? Grabe mga tao. Grabe mga comment dito. Sabi nga ng isang abogado, sino ba yon? Si Attorney James Reserva. Magkakaroon ng kaguluhan kung kanya-kanyang interpretasyon sa konstitusyon dahil magkakaiba talaga ang pag-interpret. Mga kababayan, totoo naman. Kung kanya-kanya tayo ng interpretation at ang pipiliin at paniniwalaan itong si Senate President Tito Soto ay magiging bobo ang batas. Magiging one ball university interpretation. Saan ka nakakita mga kababayan? Hindi naman abogado ito. Artista ito na nag-aacting-actingan. Nanalo lang ito mga kababayan dahil naging artista. Dahil sa pagiging popularidad nito. Pero yung performance po nito, olat. Napaka-olat nito mga kababayan. Walang alam ito, walang utak. Hindi ito abogado. Hindi ito nag-aral ng abogasya. Tapos kakalabanin mo ang Korte Suprema. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Hiyang-hiya naman. Anyenye. Tinatawanan tuloy ni Aisa Sigera ito, si School Bukol. Nakakahiya naman. Tignan mo si Ping Lacson. Sabi nga niya, o paring School Bukol, nakakahiya na tayo. Tigil-tigilan mo ng kayabangan mo, Tito Soto. Whether you like it or not, kung ano man ang naging desisyon ng Korte Suprema, kailangan na sundin mo. Kasi ang Korte Suprema, the final arbiter, they are the one, they have the right to interpret the law. Hindi sa isang kagaya mo, nag-iisang senador na lumalaban sa Korte Suprema, pwede kang ma-contempt niyan, indirect or direct contempt, dahil sa hindi mo pagsunod sa pinag-uutos ng Korte Suprema. Nako po, grabe talaga. Pati si Ping Lacson, nabibwisit na dito kay Tito Soto sa sobrang yabang Para mawala ang kaguluhan, nandyan yung Supreme Court dahil siya yung final say o referee. At ngayon, nagsalita na ang referee. Foul! O, di foul. Tapos ano itong sinasabi ng Senate President na hindi kami papayag. O hindi ako papayag. Yan na. Ang nakikita ko dyan is opinion ko lang ito I hope I am wrong. I might be wrong. Nagkaroon sila ngayon ng rason
para amyendahan ang konstitusyon. Yan nga, kasi yun ang usapin. Parang nakikita ko lang ito. May balak sila, ipurso nila ang charter change. Ayan ang sinasabi natin mga kababayan. Gusto nilang mag-charter change para palitan ang saligang batas. Naku po, Tito Soto, ang kapal ng mukha mo, sabi ng mga tao. Tignan nyo po ito ha mga kababayan ha. Itong charter change, posibleng buhayin ng mga mambabatas. Tignan nyo po mga kababayan. Ito po. Samantala, bumalik ang usapin sa posibleng pagkakaroon ng chacha o charter change o yung pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, pag-uusapan nila ito ng Kamara matapos madismaya sa naging kamakailang desisyon ng Korte Suprema sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. O, kita nyo mga kababayan, dahil lang po nadismaya sa desisyon ng korte laban po sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Dahil nadismaya po. Nadismaya siya sa Korte Suprema dahil sa desisyon sa impeachment ni Sara. Bubuhayin natin ang chacha. Nakakabwisit ang Korte Suprema. Ganun siya mga kababayan, sa sobrang yabang niya mga kababayan. Saan ka nakakita ng senador na hindi ginagalang ang pasya ng hukuman, ang kataas-taasan? Sila ang the final arbiter, sila ang may say. Sila ang nag-e-interpret ng batas. Sila ang referee. Pero si Tito Soto nagmamatigas. Bubuhayin ko ang chacha. Papalitan natin ang saligang batas. Itong Korte Suprema, binabago ang nakasulat sa batas. Wala silang kwenta. Itong sinasabi niya. Ang galing mo, Tito Soto, school bukol. Hindi ka naman abugatol. Grabe. Mga kababayan ko, ito pa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Mga kababayan, nagtataka siya. Ang Korte Suprema pala pwedeng galawin ang konstitusyon. Inunahan kami, sabi niyo. Kailangan naming baguhin ito. Ay, Tito Soto, saan ka nakakita ng pagkasobrang kapal ng mukha mo dito? Kaya nagagalit ang tao sa'yo. Naku po, may pangarap pala itong maging Vice President at maging Pangulo ng Pilipinas. Naku po mga kababayan, mag-iingat-ingat kayo dito. Mananalo pa kaya itong si School Bukol hanggang apare hanggang hulo? Sabi ng mga tao, ang yabang kasi, mas magaling pa sa korte, wala namang utak ito, sabi. Naku po mga kababayan ko. Nabuhay na naman ang usapin hinggil sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas ng bansa. Ito'y matapos sabihin ni Senate President Vicente Soto III na suportado na niya ngayon ang chacha matapos madismaya sa kamakailang desisyon na inilabas ng Korte Suprema hinggil sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. O nakita nyo, nadismaya lang gusto nang maggaling-galingan. Bida-bida na naman si Tito Soto na walang utak, sabi ng mga komento. I will support a chacha at this point. O isipin nyo, I will support chacha at this point. Palitan na natin ang batas. Ang Korte Suprema kasi makulit Mali-mali, walang disenteng desisyon. Aba, Tito Soto, ang galing mo naman. Sino ka? Nakakabwisit ka, sabi ng mga tao, mga kababayan. Ano ang akala mo sa sarili mo, magaling? Kaya mong i-interpret ang batas? Sino ka? School bukol one ball? Nako mga kababayan, nagagalit ang taong bayan dito. Tignan nga natin kung may papabor dito. Tignan nga natin. Tignan nyo mga kababayan, may mga tangalista dito. Gusto kasing maging presidente sa madaling paraan na wala ng eleksyon si Tutas Soto. Paano? Kung matanggal sa impeachment si VP Sara, inaakala niyang magiging Vice President sa Law of Succession. Kapag Vice President, mawala na ang sagabal. BBM, presto. Presidente na natuta, Soto. Ganun lang mag-isip ang graduate ng School Bukol at One Ball University. O kita nyo mga kababayan, kaya pala gusto nyong ma-impeach si Sara.
Supreme Court protector ng korap. Tignan yung mga tangalista. Bobo rin ang mga ito. They just gave her the license to steal the country coffers. Ilang duffel bags na naman kaya puno ng cash ang mag-withdraw ulit sa land bank heist. Nako po mga tangalista ito. Soto, mahiya ka naman sa pinagsasasabi mo. Hindi ka abogado, advisor mo, pinapayuhan ka para mapahamak ka. Cha-cha, parang itbulaga lang. Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Bukol. Yan ang kanta mga kabab, binabasya ng mga tao. Tahimik, Soto, mag-cha-cha ka na mag-isa mo. Inutil ka. Wow, mas magaling pa ang school bukol na artista kaya Supreme Court. 80-80 or bayaran ka lang kaya ganyan, Soto. Bumalik ka na lang sa pagka-artista. Wala kang alam at bayaran ka. Maski ikaw pa criminal kasi ang totoong magnanakaw sa pera ng bayan, pinoprotektahan mo lalo ni idol mo na si BBM Ngag-Ngag. Nako po mga kababayan ko. Binabasan taong bayan ito. Dati, ayoko yan. Pero, pagka ganyan, may mag-propose ng Chacha, susuporta na ako ngayon. Maituwid natin itong ganito na hindi lang pala Kongreso pwedeng maggalaw or Constitutional Convention lang pala pwedeng maggalaw ng Constitution. Pwede rin palang maggalaw ng Constitution ng Supreme Court. Alam niyo si Tito Soto, parang nabaliw na ito eh. Yung sobrang yabang niya, yung pinapayuhan siya ng mga legal luminary. Sige, Soto, banatan mo. Suportahan ka namin kahit mali na yung ina-advise ng legal luminary na binabayaran nito. Sige, Soto, bakbakan mo ang korte, panalo ka dyan. Parang hindi nag-iisip itong si Soto. Daig pa ng grade 1 ito. Tinalo pa ng kindergarten ito. Kung mag-isip, anong akala mo sa sarili mo? Magaling ka? Nako po, mga kababayan, nakakabwisit, sabi po ni Telma Somera ng Cavite. Sa inilabas kasi na desisyon ng korte na pinaninindigang unconstitutional ang articles of impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado, may mga nilinaw ang mataas na hukuman na ilang mga detalye sa paghahain ng impeachment complaint. Isa na rito na sakop talaga ng 1-year bar rule ang ika-4 na impeachment complaint na isinumite ng Kamara sa Senado. Dahil kahit hindi na ilagay sa order of business ang naunang 3 reklamo, initiated pa rin ang complaint. Nilinaw din ng korte na kahit ang ginamit ay ang ikalawang mode sa impeachment complaint na pagkuha ng 1/3 ng mga pirma ng mga mambabatas sa Kamara, dapat articles of impeachment pa lang may ebidensya na. At O, kita nyo mga kababayan, hindi maintindihan ni Tito Soto, bulagaan ito. Na chat, impossible dream. Naku po. nabigyan din ng kopya ang lahat ng pumirma. Para kay Senate President Soto, pinahirap lang nito ang proseso ng impeachment at ginawang halos imposible na may mapatalsik sa pwesto. Tila binabago lang nito ang nakalagay sa saligang batas na hindi dapat gawin ng Korte Suprema. O, kita nyo mga kababayan, sinasabi ni Tito Soto, wala daw dissenting opinion ng Korte Suprema. Binabago ang nakasulat sa saligang batas. Talagang pinagre-retiro ito mga kababayan. Magantay tayo daw ng 10 dekada para magretiro ang mga hukom na walang dissenting decision. Ang kapal naman ng mukha nito, sabi ng mga tao. Sino ka, school bukol ka lang. Hindi na magagamit eh. Ang hirap na eh. Nung una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Hindi naman anya kaso kung sino ang pinai-impeach dito. Kahit hindi si Vice President Duterte ang laman nito, hindi siya pabor sa ginawa ng SC. My position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress.
hindi sa Supreme Court. Gusto natin baguhin ang konstitusyon, let's use a constitutional convention or a constituent assembly. Hindi a Supreme Court decision. O, kita nyo mga kababayan, hindi niya ginagalang ang Korte Suprema. Hindi daw Korte Suprema ang masusunod. Mali daw ito. Walang disenteng desisyon ito. Palitan na natin ang saligang batas. Hindi pwede ito, hindi ako papayag. Iskol bukol, one ball. Kailangan ipanalo ang iskol bukol. Aba, nagrarally na itong si Tito Soto. Gusto nang magwala. Sa sobrang kakapalan ng muka. Grabe talaga, sabi ng mga tao. Sabi ni Ferdinand Topacio, tuta ka lang, aso ka. Huwag kang magmagaling, hindi ka abogado. Nako po. Handa naman anya makipag-usap si Senate President Soto sa liderato ng Kamara, partikular kay House Speaker Faustino Boji para talakayin ang posibilidad ng tsa-tsa. Luisa Erispe para O, kita nyo mga kababayan, liligawan daw niya ang Speaker of the House para daw baguhin ang konstitusyon. Nako, Tito Soto, tigil-tigilan mo ng kayabangan mo. Hindi ka nakakatuwa. Mag-school bukol ka na lang. Huwag mong gawing bobo mga Pilipino, huwag mong gawing bobo at bulagaan kami. Hindi kami kagaya mo, sabi ng mga tao. Nasisiraan ka na yata ng ulo. Ayan o. Ayan o. Nasisiraan na ng ulo si Soto, sabi ni Angel Ocampo. Tama, charter change na nga. Magtsatsa ka habang buhay. Nako po mga kababayan ko. Federalism na federal government, kanya-kanya na tayo mga magnanakaw. Visit kayo, leche, sabi ni Evangeline. We believe the Supreme Court had committed culpable violation of the Constitution in its decision in the motion of reconsideration of Sara Duterte impeachment complaint. Yan, mga tangalista ito mga kababayan. Los mo senator, iskul bukol ka, wala kang kwenta. Ayan mga kababayan, galit na galit ang mga tao dito kay Tito Soto. Okay? Kaya kung umabot ka dito, anong masasabi mo kay Tito Soto? Mga kababayan, anong masasabi niyo sa pag-iisip ng isang senador na ito? Kaya nga gusto nang palitan ito sa Senado eh, nakakabwisit na. Sabi ng mga kapwa niya senador, nako itong si Tito Soto sobrang yabang. May balak palang maging pangulo. Ito, tignan niyo mga kababayan, may balak palang maging pangulo ito. Ito, tignan niyo po. Ayan oh. Kung ma-impeach si BP Sara, ikaw ay maaaring inuulit ko, maaaring maging BP at kung ma-impeach naman si BBM tapos ikaw ang BP, matik presidente ka mula apari hanggang hulo. His Excellency Vicente Soto, President Republic of the Philippines. Ako mga kababayan ko. Ang lupit, ang lipot. Aba, sabi naman ng kupal na ni Puno, Rep Puno, malugod na tinatanggap ang proposal ni SP Tito Soto na tsa-tsa. Tignan nyo, mga kupal. Pare-pareho ng utak. Mga bending dalo, mga kababayan ko. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, ano masasabi nyo kay Tito Soto, mga kababayan? Ano masasabi nyo? Isang like, isang share at isang subscribe. Isang sampal! Mga kababayan ko, i-comment nyo po, taga-sambo kayo. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Salamat.